Hindi sapat na alam mo lang ang algorithm ni Meta. Dapat alam mo rin ang mga ayaw niya. Number 1, inconsistent posting. Ayaw ng algorithm sa mga creators na hindi regular mag-post. Dahil dito, bumababa ang chance na ipakita ang post mo sa mga feed ng mga followers mo. Mas gusto ng algorithm ang mga consistent, kahit simple o short form content, basta tuloy-tuloy. Pangatlo, clickbait or misleading caption. Ayaw ng algorithm sa mga post na mali or hindi akma yung caption doon sa pinaka-content ng iyong video. Kasi nakakagulat kapag madalas kang gumagamit ng ganyang style, nawawala ang tiwala ng viewers mo, ayaw ni algorithm ng ganyan, binabawasan ni algorithm ang visibility ng account mo in the long run. Next, eto pinakamahalaga, violations ng community standards. Kapag may nilabag kang patakaran tulad ng hate speech, misinformation, fake news, copyright infringement, copyright violation, sensitive topics, agad kang pwedeng ma-flag or ma-shadow ban. Minsan hindi mo agad napapansin pero bumababa na pala ang reach mo. Siguraduhin mo sumusunod ka sa guidelines, hindi ka nag-spread ng misinformation, hindi ka nagkikipag-away, walang mga hate speech, walang bullying, walang copyright infringement, at hindi ka napapalo ni Meta. Next, low engagement. Tapos kahit mismong ikaw, hindi ka nagre-reply sa mga nakikipag-engage sa iyong post. Mas gusto ng system yung creators na nakikipag-usap sa audience nila at nakikita niya na yung mga post ay marami ang nagkikipag-engage, marami ang nakikipag-interact. Malaking tulong yan para manatiling visible ang content mo at mas lalo ka pang i-recommend ni Meta sa iyong followers, lalo na sa mga non-followers. Etong next na ginagawa nating mga small content creator, pero hindi ko naman masisisi kasi nga nag-experiment tayo kung ano ang dapat natin gawin. Yun yung halong-halo ang content natin. Minsan travel, minsan politics, minsan skincare, minsan pagluluto. Iba-iba. Pero mas effective pala kung may isa o dalawang main topics lang na consistent tayo. Kasi sa ganitong paraan, mas madali tayong i-recommend ni algorithm sa mga followers natin, sa mga non-followers. Mas madali niya tayong ipapakita dun sa mga taong may hilig dun sa content na yun, sa video na yun. Kung isa o dalawa lang yung ating niche or yung ating topic or subject dun sa content natin. Kung pagluluto lang, kung beauty care, skincare, yun lang. Pero sa ngayon na small content creator tayo ay siguro sa simula pag-experiment tayo kung ano ba yung magugustuhan ng followers natin at kung ano din ang gusto natin bilang content creator. At ang panghuli, maaaring hindi pa ito alam ng karamihan. Ito yung pagdi-delete ng posts or kahit ng comment. Yung madalas na pag-delete ng post, madalas na pag-delete ng comment, like out of nowhere, bigla tayo mag-delete. Bakit? Kasi kapag madalas tayo mag-delete ng ating lumang content, madalas nagmumukhang unstable ang account mo sa mata ng algorithm. Maring isipin ng algorithm may something suspicious sa account natin kasi nagdi-delete tayo. And bakit tayo nagdi-delete ng madalas? Okay? So kung nandun na at hindi naman na rin kailangan pang i-delete or okay lang na hindi naman na i-delete, huwag na nating i-delete. Kasi ayaw pala yan ni algorithm. At yung comment din natin, kung minsan bago natin i-comment, bago natin i-reply sa someone, ay siguraduhin natin na hindi na natin yun i-delete. At kung mag-delete man tayo, huwag ganun kadalas. Syempre, marami pang mga bagay na ayaw ni algorithm na dapat nating matuklasan at matutunan. Kung may mga alam ka dyan na ayaw pa ni algorithm, i-comment mo na dyan sa baba para malaman namin. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like at huwag mong kalimutang mag-subscribe.